Please welcome Mr. Excitement, Gerald Ikoy! Hello. Okay, thank you, Peter. Diba? Palapakan naman natin si Peter. Actually, my name is... Diba? My name is Gerald Ikoy. I'm not from Cebu. I'm from Manila. Joke lang. Actually, okay lang ba sa inyo magtatagalog ako ngayon? Yes! Para mas, ano ba, may bago ba? Diba? Kasi, actually, this is my first time to try na magtagalog. Kasi, the last time, pag nandun ako sa Manila, of course, no choice, magtatagalog na talaga, tama? Yes! So dito, of course, magtitrain ako ngayon, hindi ako magpapresent ng negosyo. Okay lang ba? Sino po ba dito yung mga first time na nakita ko dito sa stage? First time. Diba? So palapakan natin yung mga first time. Are you excited? Yes! Oh, grabe. Diba? Ang lakas ng boses, diba? Kagaya ni Peter. Excited ba si Peter? Yes! Diba? Kasi kung hindi kayo excited, of course, hindi kayo yayaman sa negosyong ito. Diba? Pero dito sa Planet Mobile, dahil lahat excited, payaman kayong lahat dito sa Planet Mobile. Jump back. Wala pang anniversary. Punong-puno na ang office, diba? So, guys, let me just give you some background. I'm a nursing graduate from University of Southern Philippines Foundation. Sino po ba dito ang mga nurse? Meron ba? Diana! Grabe pangalan talaga. So, nakakaan natin si Diana. So, actually guys, 2 beses ako nag-take ng board exam. Good news, bumagsak. Diba? Actually, good news, bumagsak. At alam mo, bakit ako nagpapasalamat bumagsak ako? Dahil kasi kung pumasa ako sa board exam, empleyado ako ngayon. Tama ba? Diba? Nagpapasalamat ako, bumagsak ako dahil nakita ko si Planet Mobile at nagbago buhay ko big time dito sa Planet Mobile. Kaya palapakan natin si Planet Mobile. So ngayon, ang train ko sa inyo is of course, paano simulan yung negosyo. Diba? Of course, sino ba dito ang hindi pa member? Meron ba? May hindi pa member. Pero of course, usually, pag pumupunta kayo dito, ano yung ina-attend ninyo? Business awareness presentation, tama? Yes. Pero ngayon, di ako ang magpa-present sa negosyo. Actually, may schedule ako sa BAP this coming Saturday. So ngayon pa lang, pa-plug ko na, di ba? So this coming Saturday, if you have prospects, if you have invites, bring them on Saturday. Saturday pala. So ako yung magpa-present sa negosyo at 7 p.m. Okay lang po ba? Yes! Di ba? So ngayon, hindi po ako magpe-present sa negosyo. I will be doing the NMT. Ano po yung NMT? Ito po yung tinatawag natin na New Mobilepreneurs Training. Di ba? Sabi nga nila, Thursday is training day. Di ba? Ano ba ka-importante yung training, Gerald? Di ba? So, actually, wala pong nagsasucceed sa negosyong ito or wala pong kumikita dito sa negosyong ito na hindi umaattend ng training. Kaya importante talaga ang training. Di ba? Kumbaga, sila Jeff Ramos nag-a-attend talaga ng training kahit ako. Di ba? Until now, I always make a point na may natutunan ako araw-araw. Kasi kahit na nandito na ako sa posisyon ko ngayon, hindi ko sinabi sa sarili ko na alam ko na yan. Di ba? Meron ba kayong kakilala na alam ko na yan? Mga acne, yung sinasabi na, alam ko na yan, di ba? Networking, alam ko na yan, di ba? Dapat huwag ganun, di ba? So ngayon, isi-share ko sa inyo kung ano ba yung dapat nating gawin sa first step dito sa negosyo, di ba? I'm sure meron kasi ibang tao na once na ma-share yung opportunity, actually sold out na kayong lahat. Tama ba? Maganda ba ang negosyo natin? Yes! Diba? It's because of the products, tama. Now, once na mga ma-sold out na yung mga tao, pag uwi nyo sa bahay, ano yung pinaka-first na mangyayari? Ano yun? Fear and doubts. Diba? Sino po ba naka-experience dito na, for example, ganito, ang ganda ng negosyo. Pag uwi sa bahay, ayun na, may mga questions na, totoo kaya yun? Iyayaman kaya ako dun? Nakarelate ba kayo? May mga ganun ba? Diba? Of course, normal lang yung mga doubts. Tama ba? So of course, yun talaga yung papasok. Dapat kasi dito sa negosyong ito, dapat hindi kayong matatakot at wala kayong pagdududa.
Kasi ngayon pa lang, kung nagdududa ka, wala ka talagang chance magiging milyonaryo kasi dito pa lang, hindi ka pa ready. Tama ba? Dapat sasabihin mo sa sarili mo na 100%, wala kang duda, wala kang takot na yayaman ka dito sa Planet Mobile Business Club. Diba? So palapakan natin si Planet Mobile. Of course, yung mga tao naman, yung fear talaga ng mga tao, first na talaga is, they're afraid of failure. Yun talaga yung first topic ko dito. Kasi yung ibang tao, ayaw kong subukan yan. Baka maging failure ako. Tama? Kasi madami kasi, takot yung mga tao na sumali sa networking kasi ayaw nila maging failure. And if we're talking about networking, first things first, di ba networking? Alam natin, maraming negative sa networking. Tama ba? Oras na pag-usapan natin, oras na lumabas sa bibig mo ang word na networking, wala na. Di ba? So yung mga tao, negative na. Pero dito sa Planet Mobile, iba. Bakit iba? Kasi the moment na may mention mo yung networking, pangit yung tingin nila, tama? Pero the moment i-mention mo ang product ni Planet Mobile, mag-iiba ang tingin ng mga tao sa networking. Tama ba? Yes. Tapos yung nakagandahan din dito, madaming ibang networking company, sinasabi nila, sila daw ang number 1. Tama? Yes. Dito sa Planet Mobile, we are the only one. Di ba? Yes. Maging failure. Kasi failure is not the opposite of success. It is part of success. And people, you don't fail. You don't fail in this business. People only quit. That's why they fail. Tama ba? Yes. So as long as hindi ka mag-quit dito, wala kang ibang mapupuntahan kundi patungo sa success. Diba? So huwag ka lang mag-quit. Kumbaga, failure, alam mo, maraming beses ako nag-fail dito. Diba? Maraming times nag-fail ako, pero as long as hindi ka nag-quit, patuloy mo rin ginagawa ang negosyong to, magiging successful ka rin. Tama ba? Because the moment na mag-quit ka kasi, it's game over. Wala na. Doon na, tapos na ang laban. Tapos dito rin, kung failure pag-usapan natin, kumbaga, wag mong i-compare yung sarili mo sa ibang tao. Diba? Marami kasi dito, yung iba, failure ako kasi bakit 3 months, may nakikita ko 3 months, kumikita na sa Planet Mobile. 6 months, nagkabili na ng sasakyan. 1 year, naging milyonaryo na. Bakit ako 1 year? Wala pa. Diba? 1 year, isa pa recruit ko. Yun yung mga sinasabi ng iba, tama ba? Kumbaga, yung huwag nyo i-compare sa ibang tao, kasi iba yung situation nila. Tama ba? Kasi iba yung situation nila. Yung situation nila is mostly kasi sa iba, they're desperate to become successful. Diba? Kayo, what if kung hindi pa malalim yung rason na ginagawa yung negosyo to? That's why you fail. Tama ba? Kumbaga, gawin nyo lang negosyo to, kumbaga, huwag ka lang mag-stop, di ba? You will become successful. That's for failure. Kaya huwag kayong matakot at huwag nyo i-compare yung mga tao. Kasi what is 1 year? Kung 1 year hindi ka kikita dito sa Planet Mobile, bakit? Ilang 1 year na ba lumagpas sa buhay mo? May nangyari ba? 1 year? Wala, di ba? Walang nangyari yung 1 year. 2 years, ginawa mo si Planet Mobile, walang nangyari. Tuloy mo pa rin. Tama ba? Kasi ilang 2 years na lumagpas, may nangyari? Wala. Wala pa rin. 3 years, wala pa rin nangyari sa Planet Mobile. Dapat yun, gawin mo na talaga. Kasi 3 years nakakahiya na, wala ka pang resulta. Tama ba? So dapat hindi ka magsastop. And of course, second for failure is rejection. Sino po ba dito ang hindi nakatry na reject? Taas yung kamay. Yung hindi na reject, ipako sa cross. Diba? Lahat ng tao na reject, tama? Or lagi natin dito sa negosyo to. Kung ayaw mo ma-reject, huwag kang mag-recruit. Diba? Kung hindi ka magre-recruit, hindi ka kikita dito sa negosyo natin. Tama ba? Kumbaga, rejection is part of our business. Alam mo, madaming leaders dito nakatry. Kahit ako, natry ko, madaming beses ako na-reject. When I started this business, alam mo, nasa 200 plus yung pinagsabihan ko sa negosyo. Good news, walang sumali. Diba? Kayo, nakakailan pa kayo? Ilan pa na-invite ninyo? Diba? Kumbaga, huwag kayong matakot sa rejection. Kahit na sila Lemuel, sila Frederick, sila Jeff Ramos, nare-reject din sila. Diba? Dapat, it's how you handle your emotion. Tama ba? Kung ma-reject ka, huwag kang emotional. Diba? Marami kasi ibang dito, yung best friend nila, in-invite nila sa negosyo, ang sabi, ayaw ko. Hindi muna ako sasali niyan. Tapos sinasabi nyo,
Grabe ka naman, pinahirap pa kita ng damit tapos hindi ka sasali sa akin. Di ba? Huwag ganon. Di ba? Kumbaga, rejection again. Rejection, actually, hindi po kayo nire-reject. Yung opportunity po, yung nire-reject nila. Di ba? Huwag po kayo yung maghabol ng mga tao. Dapat kayo yung hahabulin ng tao dahil kayo yung may hawak ng opportunity. Tama ba? So yun yung dapat gawin. Huwag kayong magano. Yung iba kasi, please, pwede sumali ka na. Di ba? Sinasabi nyo sa mga tao, so dapat hindi ganon. Dapat malam nyo din kung paano i-handle yung mga rejection. Tama? So of course, it's a job for the upline. Tuturuan din kayo dyan. Kaya nga kayo pinapa-attend ng mga training so that if ever na you feel down, na-reject kayo, at least marirecharge kayo. Tama ba? Yes. Yung cellphone, kapag nalobat yung cellphone, ano gagawin mo? Charge mo. Kaya kumbaga, same thing din sa inyo. Diba? Nalulubat din kayo or napi-feel down. When you feel down, you go to the office. Bakit? Dito sa office, yung office is parang charger natin. Tama ba? Yes. Doon sa labas, oras na lumabas kayo dito sa office, ang daming mga negative na mga tao. Tama? Pero dito sa Planet Mobile, lahat ng taong kakausapin mo, parang walang problema. Kasi positive tayo lahat dito. Diba? Yes. So yun ang kagandahan dito sa Planet Mobile, no? So, wag kang gawin mong, kumbaga, the moment na ma-reject ka ng mga tao, wag kang ma-discourage. Take it as a challenge. Kumbaga, gawin mong booster yung mga rejections mo. Kumbaga, alam mo yung booster? Yung parang nilagay yung tambucho sa likod mo para mas bubulusok pa kayo. Diba? At oras na may in-invite ka ng friend mo at i-reject ka, sabihin mo na lang, huwag ka mag-alala, babalikan na lang kita. Oras na magkasasakyan na ako dito sa Planet Mobile. Okay ba? Diba? So yun dapat gawin nyo. Take it as a challenge. Kasi maraming nagre-reject sa akin, hindi ako nagpadala sa rejection. Diba? Ang daming nagne-negative sa akin pero hindi ko sila pinapakinggan. Diba? Kahit na yung parents ko mismo, sinabi nga sa akin, nursing ka, pinagpalit mo ng networking. Diba? Nagsusuot ka ng long sleeve, para ka may pera, wala naman. Diba? Yun sinasabi ko before, yung sinasabi ng parents ko. Pero ang ginawa ko, of course, nung time na yun, wala pang resulta. Kaya of course, hindi ko pwede makipag-argue sa parents ko. Yung ginawa ko lang, is pinove ko sa kanila na mali sila. Kasi oras na mag-quit akong time na yun, nung madaming rejections, kung nag-quit ako nung time na yun, anong mangyayari? Sasabihin ng mga tao, tama ako, hindi niya kaya kasi nag-quit siya. Tama ba? Pero as long as hindi ka pa nag-quit, pinapatuloy ko pa rin yung negosyong to, meaning tama ka. At oras na magka-resulta ka, that's the time you will prove them wrong. Tama? Yes. Kasi alam mo, yun yung ginawa ko. At yung mga taong nag-reject sa akin, huwag niyong awayin. Or yung nag-reject sa inyo, huwag niyong awayin. Kasi oras na magkakaroon kayo ng resulta, babalikan niyo rin sila. At sila rin babalik sa'yo. Tama ba? So yun yung dapat niyo gawin. At the same time, let me talk about rejection. Meron din yung si Harlan Sanders. Isa siya yung kumbaga na gumawa ng KFC, yung recipe ni KFC, 'di ba? Kumbaga si Colonel Sanders, kumbaga nagtipon-tipon siya ng 12 spices tapos may secret ingredients siya. Tapos sabi niya, ito yung manok na kumbaga masarap talaga. Ano ba? Nung oras na nabuo na yung manok, yung story na to, si Colonel Sanders, binenta niya, kumbaga peddling, yung tapos kumakausap siya ng mga investors. Pinopromote niya yung manok niya. Yung lasa ng manok niya. Of course, yung iba naman, alam mo, walang munang bumili ng manok niya. Kasi bakit ako bibili ng manok mo? Anong pinagkakaiba ng ibang manok dyan? Tama ba? Now, ilang rejections ba natanggap ni Colonel Sanders? 1,009. Diba? 1,009 yung rejection niya. Walang bumili ng product niya. Pero nung ikaw, 1,010, doon na, may bumili na. Tama? Ilang rejections nangyari sa kanya? Alam mo ba, nung pagbili na doon, namatay si Colonel Sanders as a multi-millionaire. Tama? Tapos yung anak niya, same thing, multi-millionaire. Bakit? Ilan bang KFC branches ngayon? Madami, tama? So, same thing. Now, of course, na-reject siya, 1,009. Tama? 1,009. Or kung nag-quit siya, hindi siya umabot ng 1,009. Do you think aabot siya sa 1,010? Yeah. Hindi. Yun yung lesson, tama ba? Kayo, nakakailan na kayo invite? Ha? Ito pa? 9 invites pa. Kung 9 pa yung invite mo, may 1,000 pa kayo. Diba?
Kumbaga, yung negosyo natin, kasi oras din na mag-stop siya. What if, so 109, nag-decide siya, ayaw ko na. Diba? Ayaw ko na, hindi ko na bibenta to. Kung nag-quit siya nung time na yon, hindi mo alam, yung ikaw 1,010, yun na pala, yun yung makapagbabago ng buhay niya. Tama ba? Tama ba? Same thing dito sa negosyo. Huwag kayong mag-stop. Mag-invite lang kayo. Baka yung next na kakausapin yung tao, yun na. Yung makapag-Diamond Executive or makapag-Millionaires Club member nyo dito sa Planet Mobile. Diba? So, don't stop lang talaga. And of course, kumbaga, tapos na tayo dito sa rejection. Next step naman is, why? Why? Bakit mo ginawa yung negosyong to? Kumbaga, deep why. Kasi alam mo ba, kailangan meron kang malalim na rason kung bakit mo ginawa yung negosyo. May rason ba kayo? Bakit kayo sumali kay Flight Mobile? Yes! Wala naman siguro sumali dito para maglaro, tama? Diba? Meron talaga kayong rason. Bakit ka sumali kay Flight Mobile? At ano yung rason na yun? Diba? Kumbaga kasi dapat dito sa negosyong to, malalim yung rason mo. Bakit mo ginawa ang negosyo? Kasi kung mababaw lang yung rason mo, actually guys, 95% distributors, hindi lang dito sa Planet Mobile, kundi sa bet ibang networking company, 95% fail because mababaw yung rason nila. Tama ba? Kasi konting negative lang, konting rejection lang, wala na. Tama ba? Pero kung malalim yung rason mo, bakit mo ginawa yung negosyo to, it will be your motivation. Kumbaga, ito yung gigising sa'yo sa umaga na bakit ko gagawin yung negosyo. Diba? Kumbaga, yung iba kasi, ginagamit nila as motivation yung, bakit ba ako sumali dito sa negosyo? It's because para sa pamilya ko. Gusto kong tulungan yung parents ko. Diba? Gusto kong makabili ng ganito. Gusto kong makaroon ng dream house. Gusto kong makabili ng dream car ko. Gusto ko tulungan yung parents ko. Gusto ko mag-stop siya sa pagtatrabaho. At gusto ko naman, ako naman yung magsiserve sa kanila. Tama ba? Same thing, I'm sure sa inyo dito, marami dito, ginagawa nyo yung negosyo para sa pamilya ninyo, tama ba? Yes! So, dapat gawin nyo na rason na yun. Diba? Dapat pag ginagawa nyo si Planet Mobile, hinahataw nyo, yun yung nagpaparemind sa inyo, gawin ko yung negosyong ito. Kasi oras ko hindi ko gagawin ito, ano yung kakainin ng pamilya ko? Tama ba? Kumbaga, gawin nyo as motivation. Diba? Yung malalim na rason. Kung sa ngayon pa lang, matagal na kayo sa Planet Mobile, wala pa rin nangyayari sa inyo, meaning hindi pa ganun kalalim yung rason bakit nyo ginawa yung negosyo. Tama ba? Kung hindi pa ganun kalalim, try to dig deeper. Baka nandun. Diba? Humanap ka ng mas malalim na rason bakit mo ginawa yung negosyo. Okay ba? Yes! Diba? So of course, ano ba yung nag-aabang dito? Dapat din dito, huwag kayong magpadala sa mga rejection. Kasi maraming tao na magsasabi sa inyo, kung may mga friends kayo na in-invite nyo, at hindi sila sasali, okay lang. Diba? Bakit? Sila ba magpapakain sa pamilya mo? Yes! Oras na magkasakit ka, sila ba magbabayad sa hospital bills mo? Yes! At the end of the day, sino ba yung... Uy, ano yan? So at the end of the day, sino ba yung tutulong sa'yo? Sarili mo. Sarili mo. Tama ba? At ano ba yung nag-aabang dito sa Planet Mobile? You will have freedom. Diba? Ano ba yung freedom? Actually, money, of course, kikita tayo dito. Pero next na yung money, yung goal talaga natin is magkaroon tayo ng financial freedom. Ano ba ibig sabihin ng financial freedom? Actually guys, financial freedom is kumbaga yung hindi ka na magtatrabaho. Yung you don't work for money. Make your money work for you. Tama ba? Yes, Yun yung yes. financial freedom. So yun yung dapat nyong gawin. Pasensya, may notes ako dito. Para ano. Diba? Dapat talaga magkaroon ka ng financial freedom. Kasi yung financial freedom kasi, kumbaga, ano ba yung financial freedom? Kanina na-mention ko na let money work for you. Diba? Yun yung maganda. Mas sarap magkaroon ng pera, tama ba? Ano mas maganda? May pera o wala? May pera. Kumbaga, the moment na magkaroon ka ng financial freedom, actually, dun din nasusukat yung yardstick of wealth mo. Diba? Malaki yung ambag mo sa society. Bakit? Kung may pera ka, if ever may mga calamities, makakabigay ka ba? Hindi. Of course, makakabigay ka. You have the ability to help people. Just like sa nung time na, ano ba yung bagyo na, na Yolanda? Diba? Of course, nung Yolanda, nung time na yun, actually,
instead of mag-Christmas party kami, hindi kami namin tinuloy yung Christmas party. Instead, yung pera namin, nilikom namin lahat at ginawa namin, nagbigay kami ng mga relief goods dun sa northern part of Cebu. Diba? So yun yung kagandahan dito. Kung meron kang pera, tama? Kung meron kang pera, meron kang authority. Tama ba? Whoever makes the money makes the rules. Tama ba? Kung nandun ka, for example, yung may mga handaan or may mga fiesta or may mga reunion, di ba ano pinag-uusapan? Kung sino yung may pera, yun talaga yung topic, di ba? Uy, di ba, sikat ka. Kumbaga, sikat ka kung may pera ka. Nakatry na po ba kayo na pumunta sa mga malls? No, for example, actually, guys, hindi naman puro pera-pera. Of course, we're talking about business, kaya may money involved. Tama ba? Kumbaga, masarap, sasabihin ko sa inyo, masarap talaga magkaroon ng pera. Bakit? Naranasan ko rin yung time na pumunta ako sa mall, yung may gusto kang bibili na item. Tapos, sino naka-experience ito? Nung pumunta ka sa mall, may nakita ka, uy, bagay sa akin to. Maganda to. Pero nung pagpasok mo, pagtingin mo sa presyo, mahal. Ano mangyayari? Huwag na lang, pangit pala. Diba? Yun yung ginagawa natin. Nakatry na kayo nun? Diba? So of course, ayaw ko yung ganun lang always. So at least dito ngayon, dahil kay Flying Mobile, nung pumita na kami, pumita sila Jeff Ramos, sila Lemuel, of course, we have the money to buy our wants and needs. Tama ba? Yung maganda din ko pag may financial freedom ka, if you want to travel, you can travel anytime. Tama? Actually, hindi lang financial, you can also have personal freedom. Ano ba yung personal freedom? You have quality time for your family, for your loved ones. Tama ba? Magkakaroon ka ng ganito. Diba? If you want to travel, you can travel anytime. If you want to spend time with your family, you can spend time with your family. Diba? At oras na makabuo ka na ng grupo, malaking grupo dito sa Planet Mobile or sa negosyong to, what if magbakasyon ako ng 1 month? Sa tingin mo, babayaran ka pa rin? Yes. Diba? It's because malaki na yung organization mo. Kumbaga, meron kang personal freedom. You will have the time to enjoy your money and you will have the money to enjoy your time. Okay ba yun? Yes! Diba? Maganda, diba? Meron kang time to enjoy your money and you have the money to enjoy your time. Diba? So, meron kang freedom. Kaya kung may in-invite ka sa negosyo at hindi sasali, okay lang. Sabihin mo, okay lang, wala kang freedom. Diba? Anong freedom na yan? Basta, wala kang freedom. Diba? Yun ang sasabihin mo, no? Now, of course, after that, bakit mo, next naman dito, actually, this is the first one. Second, bakit mo gagawin si Planet Mobile is because business siya. Tama ba? So kung business, alam naman natin kung ano yung paraan para magkaroon ka ng financial freedom. Business, tama? Hindi employment. Diba? Business talaga, yun lang yung way para magkaroon ka ng financial freedom. Dahil sa business, you will have unlimited income. In employment, you only have limited income. Tama ba? Kasi kumbaga fix yung kikitain mo. Kung 12,000 yung sahod mo, 12,000 talaga yan, monthly, tama ba? Yes. Dito sa Planet Mobile, kung gusto mong kumita ng 100,000, then you just need to work hard and work like 100,000 at kikita ka ng 100,000 dito sa Planet Mobile. Kaya palakpakan natin si Planet Mobile. Actually, yung paborito ko na libro is by Robert Kiyosaki, yung Live Rich Dad and Poor Dad. Diba? Meron din tinatawag na 4 quadrants, yung ESBI. Alam mo ba, sabi ni Robert Kiyosaki, based on research, no, the most miserable person and poor people belongs the left side. Diba? And those rich people, or successful people, belongs to the right side. Tama ba? Yes. Employment, self-employed, business, and investor. Now, ito yung ano, saan ba dito yung mga successful people? Nandito, di ba? Sa right side. Pero magtataka ka, bakit mostly sa mga tao, saan ba? Nandito. Tama ba? Bakit? Kasi nakaprogram sa mind nila na trabaho. Kasi yun yung ginawa ng parents nila. Yun yung mindset ng parents nila. Tama ba?
Kasi nung pagbata pa natin, ano ba sinabi ng parents natin? Mag-aral ka mabuti para kung malaki yung grades mo, makakahanap ka ng magandang trabaho. Tama? Kaya yung nasa isip natin, trabaho. Oras na may inimbita kayo dito sa na mga empleyado, negosyo. Yung mind nila, trabaho. Kaya hindi nyo talaga mapipilit yung ibang tao. Kumbaga, you cannot please everyone. May mga tao talaga na hindi talaga para dito sa negosyo natin. Tama ba? Dahil naka-mindset, naka-program yung utak nila na more on into employment. Now, yung gagawin naman namin dito is of course, kaya kayo inimbita dito para mag-attend ng training at sumali kayo pa Planet Mobile. Dahil dito, tutulungan ka namin na tumawid. Diba? Tumawid ka into business. Tama ba? Kasi of course, kung alam naman natin, dito sa employment kasi, you're making other people rich. Tama ba? Nagtatrabaho ka, sino ba yung mayaman? Sila. At least dito. Kaya nga namin tinutulungan dito sa business para ginagawa mo ang negosyong to para yumaman ka. Diba? Alam mo ba, hindi responsibilidad ng ibang tao na payamanin ka. Tama? Nagtatrabaho ka, yung presidente ng kumpanya na yun, hindi niya obligasyon na payamanin ka. Obligasyon niya, makareceive ka ng paycheck mo. Tama? Pero ang pagyaman, sino ang responsibilidad yun? Sa'yo. Tama? That's why sabi nga nila, kung ano ba yun? If you're born poor, it's not your fault. Problema yun ng parents mo. Pero if you die poor, kanino kasalanan yun? Sa'yo. Tama ba? So of course dito, tinulungan ka na namin na tumawid dito sa business. Ngayon, nandito na kayo kay Planet Mobile. Huwag na kayong bumalik. Huwag na kayong bumalik sa employment. Pero of course, hindi naman ibig sabihin na nandito ka na, tanggalin mo yung trabaho mo. Hindi. Kung may trabaho ka dito, at least meron ka part-time. Di ba? Part-time business. You can do this business part-time but with a full-time attitude. Tama ba? At least meron kang tinatawag natin na extra income. Diba? Kasi kahit sinong tao dito na kumikita or may sweldo, may sahod na 50,000 a month, kailangan nyo pa rin yung extra income. Tama ba? Kumbaga, yun yung dapat natin gawin. Kumbaga, that's why people din, merong ibang tao na kahit na anong tulong namin na pumunta dito sa business, ayaw talaga nila. Kumbaga, it's against their core values. Bakit? Kasi yun na nga, trabaho yung nasa isip nila. Tapos tayo, negosyo. Alam mo ba, yung mga Pinoy, o yung mga Chinese, di ba yung mga Chinese, mindset nila, mag-aral ka mabuti, pagkatapos mong mag-aral, maghanap ka ng maganda negosyo. Yun yung mga insect, di ba? Yung negosyo. Kaya yung mga insect, kung sila yung nag-uusap, kung negosyo pag-uusapan, gusto nila, tama ba? Negosyo, gusto ko yan. Kita ako, di ba? Yun yung mga pinag-usapan. Pero kung oras na in-check yung kausap mo, try mo magsalita about employment. Hindi nila gusto yun. Diba? Pero ito, magtataka ka, mga Pinoy, mag-uusap about business, ayaw nila yun. Yung gustong pag-usapan, trabaho. Yun, nag-i-enjoy sila. Uy, alam mo ba, ganito. Ilang oras ba yung trabaho mo? Nag-i-enjoy kayo mag-usap sa trabaho. Dapat hindi ganon. Yung ginagawa namin dito ngayon is change namin. Pinapalitan namin yung employment into business. Kasi alam naman natin, walang yumayaman sa pagiging empleyado. Meron ba? Kung meron man, wala na lang sana nagnegosyo. Nag-empleyado lang sana lahat ng tao. Tama ba? Kumbaga, yun yung ginagawa natin. So of course, if you're using the A, kumbaga, if you're using this, actually, this is an obsolete formula. Before kasi, yung employment, okay yung employment before. Bakit? Kasi kung malaki yung grades mo, hindi ka pa gumagraduate, may mga companies na nag-aabang sa'yo. Tama ba? Ngayon, malaki yung grades mo, wala kang trabaho. Bakit? Matatalo ka sa mga maliliit na grades, pero may mga backer. Tama ba? And it's happening right now. That's reality. So kung hindi ka marunong mag-diskarte, ano mangyayari? Mapag-iwanan ka talaga. Tama ba? So of course, dapat gawin natin is go to business. Kumbaga, education, para kasi sa akin, no? Education alone, kumbaga, doesn't make you rich. Alam niyo ba, yung pinakamayaman na tao ngayon, the youngest billionaire ngayon, is Mark Zuckerberg. Yung gumawa ng Facebook, lahat ba kayo may Facebook? Yes! Siya yung pinakamayaman.
Tanong, nakatapos ba sa pag-aaral? Hindi. Kumbaga, sometimes, education alone doesn't make you rich. Sometimes, it's finding the right opportunity at the right time, at the right place. At masalamat kayo at nandito kayo ngayon kay Planet Mobile Business Club. Okay, so of course, next naman is we have leverage. Alam niyo ba ang word na leverage? Grabe, napaka-powerful yung word na leverage. Yun yung ginagamit natin dito sa network marketing. At alam niyo ba, kilala niyo ba si Lucio Tan? Lucio Tan. Di ba si Lucio Tan may maraming mga kumpanya? May mga kumpanya siya, may mga empleyado siya, tama? So yung pinakamataas na rank na empleyado niya is, ano ba? President. Tama ba? Alam niyo ba, yung president, yun yung pinakamadaming leverage na gagawa sa company. Bakit? Yung president, merong vice president. Yung vice president, merong managers. Okay natin, managers. Yung managers, merong assistant manager. Yung assistant manager, merong supervisor. Yung supervisors, merong assistant supervisors. And of course, dito na sa baba, nandito na yung mga rank and file ng mga empleyado. Tama ba? Now, of course, ito yung pinakamadaming leverage. Alam mo ba kung ano yung totoong pyramiding? Employment is the real pyramiding. Tama ba? Bakit? May chance ba na ito si rank and filer, lagyan natin si janitor, mas malaki pa yung sahod kaysa sa president? Hindi, di ba? Of course, yun yung magandaan. Of course, kung employment ka, wala kang leverage. Tama? Kasi kung ordinaryong empleyado ka lang, lagyan natin kung isa kang clerk, 10,000 yung sahod mo. Kukuha ka ba ng sub-clerk? Tapos maghahati kayo, 5,000, 5,000. Pwede ba? Of course, hindi. Yung 10,000, kulang na nga sa'yo. Ihahati mo pa. Tama ba? Nakagandahan dito sa atin is yung leverage. Kumbaga, kahit na natutulog ka, kumikita ka. Okay ba sa inyo yun? Yun yung tinatawag natin na passive income. Kahit wala kang ginagawa, kumikita ka. Lagay natin ito, example. Ako to. Tapos naka-invite ako. Madami ako na-invite. Dito naman may na-invite ako taga Hawaii. Diba? Of course, alam naman natin na yung sa Hawaii, yung kung natutulog tayo dito, gising sila doon. Tama ba? Kung magbaliktad yung oras. Now, habang natutulog ako dito sa Pinas, yung mga taga-Hawaii ko, nagre-recruit. Di ba? Ginagawa yung negosyo. Tanong, kumikita ba ako? Yes. Natutulog ako, pero kumikita ako. Tama? Now, once tulog na yung mga taga-Hawaii, gising na naman yung mga taga-Pilipinas ko. So, habang gising ako, kumikita ako. Kapag tulog ako, kumikita na ako. Kumbaga, you're practically making money 24/7. Diba? 24 hours. Okay ba sa inyo yun? Yes! Okay talaga. Kahit na natutulog ka, babayaran ka ni Planet Mobile as long as may commission ka. Diba? So okay ba sa inyo yun? Yes! Naintindihan nyo yung leverage? Diba? So yun yung dapat gawin natin. Kasi gaya ni Henry C. Henry C is, of course, alam naman natin si Henry C. Siya yung may-ari na SM, tama? Now, lagay natin, si Henry C. Araw-araw nyo ba makikita sa SM? Hindi. Now, sa isang ordinaryong tao, ilang oras pang meron tayo? Ilang oras ang meron tayo? 24 hours, tama? Of course, matutulog tayo. Ilan na matitira? 16. Nalagay natin 16. 16 hours, tama ba? Si Henry C, of course, hindi nyo nakikita sa SM, tama? Lagay lang natin si Henry C, meron siyang 30,000 employees. Working 8 hours a day. Meron siya 240,000 hours per day. Tayo, ordinaryong tao lang. Ilan lang sa atin? 16. Kasi natutulog tayo, tama? Siya, 24 hours. That's the power of leverage. Now, sa 240,000 hours niya, meron lang siya 20 pesos per hour. Magkano kikitain niya? That's 4.8 million per day. Diba? Okay ba sa inyo yan? Now, kung ikaw, ordinaryong tao ka lang, lagyan natin kung empleyado ka lang talaga, kumikita ka ng 12,000 a month, alam mo magkano? Kailan mo kikitain ito? 4.8 million in 40 years sa pagiging empleyado mo.
That's 40 years. So magkano, ilan taon ka na nun? Of course, 60 years old. Tama? Kung gusto mo kumita ng 4.8 million per day, kailangan mo pang mamatay at mabuhay ulit. Tama ba? Ang worst, what if nabuhay ka ulit pero hindi ka na tao? Diba? Langgam ka na, di ba? Yung, iba yung langgam dito, no? Di ba? So of course, sa Manila, yung langgam is yung mga hormigas, di ba? Nasasanay na ako mag-Tagalog, no? Hindi na ako nafe-feel ko, hindi na ako taga-Cebu. Joke lang. Diba? So of course, that's for leverage, di ba? That's the power of leverage. Wait lang, erase ko muna. Next to leverage is we have security. Diba? Ano ba yung alam nyo ba yung si kanina, yung sa leverage din, napamamahana po natin yung account natin. Oras na, for example, namatay tayo, or ako na lang, di ba? Yan ang hirap pag speaker na, ikaw yung namamatay. Di ba? For example, namatay ka, pwede mo, mapupunta yung account mo sa beneficiary mo. Now, for example, diamond executive ka na at namatay ka. Of course, yung papalit, yung beneficiary mo, hindi niya na kailangan mag-build ulit. Kumbaga kung ano yung network mo, yun na yung makukuha niya. At the same time, automatic, diamond executive na rin siya. Diba? Okay ba yun? Yes! Yes, diba? Kumbaga, kung meron namang mga friends na in-invite mo sa negosyo at ayaw niyang sumali, sabihin mo, okay lang, hindi mo naman alam yung leverage. Sabihin, ano ba yung leverage? Basta, mamatay kang dukha ka. Diba? Uy, huwag niyong gawain yung prospect niyo. Baka, ano masasabi nila. So, of course, next is we have security. Gano'n ba ka-importante yung security? Importante ba security? Yes! Yes. Diba? Lalo na kasi dito kasi, sa Pilipinas, inaasahan natin, kung ikaw, tumatanda ka, inaasahan mo yung mga anak mo para alagaan ka. Tama ba? Alam niyo ba, dun sa Amerika, iba, hindi sila umaasa sa mga anak nila na alagaan sila. Kailangan nila magtrabaho, kailangan nila mag-ipon para oras na tumanda sila, meron silang pera para pang sustento sa mga kailangan nila. Tama ba? Dito sa Pilipinas, hindi. Of course, yung nangyayari sa Amerika, mangyayari din dito sa Pilipinas. Hindi natin alam yung, di ba? Nag-change yung mga, of course, iba na kasi yung mga culture. Di ba? Iba rin kung may pera ka. Kasi kung ikaw, parents ka, for example, wala kang pera, ano yung gagawin? Kung wala kang pera, matanda ka na, pinibigay ka sa iba. Diba? That's reality, tama ba? For example, kung wala kang pera, ano ba sasabihin? Lagay natin, dun ka. Mama, dun ka muna kay kuya, ha? Diba? Nung pagpunta mo kay kuya, mama, dun ka muna kay bunso, ha? Diba? Kasi wala kang pera. Of course sila, naghihirap din sa pamilya nila, tama ba? Pero of course, kung may pera ka, iba yung may pera ka. Bakit? Pinapasa-pasa ka ba? Hindi. Pinag-aagawan ka. Sasabihin pa, mama, dito ka. Diba? Kain tayo sa labas, diba? Oh, tapos yung mama magbabayad. Kasi may pera. Diba? Masarap pa magka-pera? Yes! Diba? So yun yung dapat. Diba? Dapat gawin natin, of course, as early as now, gawin natin ang negosyo to para makaipon tayo. Tama ba? For the future. Diba? Kumbaga, that's the security. Kumbaga, security magkakaroon ka. And next naman is we have kasi iba kasi yung sa security nga pala, yung culture na kasi ngayon, iba na. 'Di ba? Alam niyo ba yung mga bata before, yung na-experience yung time na yun na if ever na, for example, kumakain ka, tapos ang daldal mo, may yung mga pagkain na lumabas na sa plate mo, tapos tititigan ka ng papa mo. Ano gagawin mo? 'Di ba alam mo nagagalit na yung papa mo, tama? So of course yung gagawin mo, of course dahan-dahan ka nakakain. Pero ngayon, iba na yung generation ngayon. Yung mga bata, kung magagalit ka, tititigan mo mga bata, ano gagawin ng bata? Tititigan ka ulit, di ba? O ano, di ba? Tapos iba na ngayon. Before kasi, alam mo ba, nung bata pa ako, pag may nakikita ko na matatanda, lumalapit talaga ako, nagbe-bless ako. Di ba? Nagbe-bless tayo. Yun yung tinuro kasi sa atin eh. Alam mo ngayon, bago na rin. Ikaw pa magtuturo sa, uy, blessed ka. Uncle mo yun. Ay, uncle ko ba yun? Di ba? Mag-bless ako, di ba? So yun yung nangyayari. Nag-iiba na. Kumbaga, yun yung sabi ko sa inyo. Kasi yung sa atin ngayon, yung tinitignan nyo, aalagaan pa tayo ng mga anak natin. And what if yung culture ng Amerika, mangyayari din dito? At least prepared ka. Tama ba?
So as early as now, at least nandito si Planet Mobile, ito yung opportunity na makapagpabago ng buhay mo big time, di ba? So palakpakan natin si Planet Mobile. And fifth naman is you have the ability to help others. Yun yung kagandahan ng negosyo natin. May ability ka to help others. Of course, kung kikita ka na dito sa Planet Mobile, it's your turn naman na tumulong ng mga tao. Tama ba? Kaya nga kami ngayon of course, binabalikan ko yung mga friends ko na of course kasi ang goal ko kasi is matulungan yung mga tao. Alam naman natin, ano yung problema ng mga tao? Kung tatanungin ko ngayon lahat, anong problema ninyo? Pera. Walang katapusang problema. Pera talaga. Diba? So of course, lalo na yung mga empleyado. Kung sa mga empleyado, hindi kayo yung pinapatamaan ko ngayon, kundi yung katabi nyo. Diba? So, kumbaga, simple lang. Yung katabi mo, ikaw din. So, bumalandra din, diba? So of course, you have the ability to help others. Kumbaga, yun yung kagandahan dito. Sa akin talaga, of course, hindi ko man nagamit yung profession ko as a nurse dun sa hospital. At least nagamit ko outside the hospital by giving opportunity sa mga tao. Tama ba? At ikaw na rin yung tutulong sa kanila, magbago ang buhay nila. Alam nyo ba, dito sa negosyo natin, yung term na recruit, di ba? Mostly kasi sa ibang tao, pangit yung pagtingin nila sa recruit, tama ba? Kung ayaw nyo ma-recruit, huwag kayong magtrabaho. Bakit kayo nagpapa-recruit sa trabaho? Tama ba? Recruitment is not a bad thing. Recruitment is bad if your intention to the person is kumuha lang ng pera sa kanila. Tama ba? Kung pera lang yung pag-usapan natin na gusto mong kunin sa kanila, yun, pangit yung recruitment. Pero kung nang-recruit ka, in-invite mo yung isang tao para magbago ang buhay niya, recruitment is not a bad thing. Tama ba? Kasi ganito yun, kung kayong lahat inimbita ko dito sa negosyo at nagbago ang buhay nyo, sino ba makaka-benefit? Kayo o ako? Kayo. Kung oras na makabili kayo ng sasakyan, oras na kumikita kayo ng milyon dito, sino makaka-benefit? Kayo o ako? Of course, even yun. Technically speaking, kikita ako. Pero, sino makaka-benefit sa sasakyan nyo? Sino makaka-benefit sa kinikita nyo? Kayo. Tama ba? So, recruitment is a bad thing or is a good thing? Depende on how you use it. Tama ba? So, of course, pero dito sa Planet Mobile, ginagamit natin sa maganda para makatulong tayo sa kapwa natin. Tama ba? So, the moment na may pera din tayo, madami din tayong magagawa. So, if ever may mga problema, yung mga pwede ka makabigay agad. Diba? If ever may mga calamities, makakabigay ka agad kasi may pera ka. Tama ba? If ever may problema yung relatives mo, may na-hospital or mga ganun, na moment may pera ka, makakabigay ka agad. Tama ba? So yun yung maganda dito sa negosyo natin. The moment na member ka kay Planet Mobile at kumita ka, now, it's your turn naman to help others. Diba? Para sila din, yun din yung gagawin din nila sa negosyo. Alam mo ba, yung sinasabi ko lagi ko sa grupo ko, you need to help others first. If you want to get what you want, you need to help others first. Tama ba? That's why people fail in this kind of business because they're only thinking for themselves. In this kind of business, you need to be selfless. Kailangan, isipin mo muna yung ibang tao before yung sarili mo. Tama ba? Kasi kung kayong lahat dito, tutulungan ko, kumita, gumanda ang buhay, then walang rason, hindi rin mangyayari sa akin yun. Tama? So yun dapat gawin ninyo. Diba? Okay ba? Yes. Diba? Next is we have attitude. Importante ba yung attitude? Yes. Importante talaga. Kasi meron talaga, of course, before kayo maging successful dito, you need to change. Diba? Before success happen, you need to change first. Diba? Lalo na yung attitude mo. Kasi marami ang titigas, kung matigas yung ulo mo, kailangan pang pakuluan yung ulo mo para lumambot. Tama ba? Kung matigas yung, alam ko na yan, kailangan mong baguhin yan. Kung hindi ka nakikinig, kailangan mong baguhin yan. Diba? Kasi ang hirap, yun, kung taong ganun, yung attitude na yung problema, attitude problem, mahirap talaga yun. Diba? Kasi hindi matuturo ang attitude. Tama? Sa tao talaga yun. Kailangan niya talaga magbago if you want to be successful in this business. Okay ba? Yes. Diba? So of course, first is you need to have GLLA. Ano ba yung GLLA? Kumbaga, good learning and listening attitude. Yun yung kailangan nyo dapat. Kasi oras na meron kang learning attitude, you have the
Kumbaga, learning attitude, you have the knowledge. Tama ba? Kumbaga, knowledge, kumbaga kaalaman. And the moment na may kaalaman ka, you have the knowledge, it will give you confidence. Diba? If you have the confidence, kumbaga, malakas yung loob mo, you will have the competence, kumbaga, gumagaling ka. Tama ba? Kasi dapat, importante talaga yung learning attitude. Diba? Kasi marami din tayo dito na, kumbaga, ay, Gerald, hindi ko linya kasi yan. Diba? Alam mo, may mga nagsasabi dito, diba? Ay, hindi ko linya yan. Hindi mangyayari sa akin yan. Hindi mo ako magiging successful yan. Alam mo ba, kung linya pag-usapan natin, hindi sa linya-linya to. Tama? Kasi walang pinanganak na linya niya yung ginagawa niya. Tama ba? May pinanganak ba na engineer talaga tong bata to? Diba? May pinanganak ba na networker? Wala, diba? Lahat ng bagay ay pwedeng pag-aralan. Tama ba? Nagiging linya yun lang, yung isang bagay dahil pinag-aralan nyo. Tama ba? Naging engineer ka kasi pumasok ka nag-enroll ka para maging engineer ka. Tama ba? Same thing din dito. Hindi ko linya to. Pero kung yung ginagawa nyo ngayon, kung yun yung linya ginagawa ninyo ngayon, yun yung nakakatulong sa inyo, ipapatuloy nyo lang. Pero kung walang nangyayari sa linya na ginagawa nyo ngayon, try nyo yung ibang linya. Baka dun, aasenso kayo. Diba? Kaya same thing din sa akin. Hindi ko linya to kasi kung linya pag-usapan natin, nasa hospital ako. Diba? Kasi nursing graduate ako. Pero, tinay ko. Diba? Pinag-aralan ko ang networking. Kaya ako nandito sa posisyon ko. Tama ba? So same thing din sa inyo. Nandito kayo para matuto. Diba? Para pag-aralan ang negosyo. Once na matuto kayo, of course, maganda kasi, hindi lang kasi tayo dito puro hataw lang. Diba? Kailangan din natin ng training. Kasi kung puro lang hataw, wala kang saktong training, mahirap gawin yung negosyo. Lalo na kung wala kang knowledge. Tama ba? Kasi kung wala kang knowledge sa negosyo, paano ka mag-invite? Yun pa lang, hindrance sa pag-invite mo. Tama ba? Kasi maraming tao, oras na i-invite mo sa negosyo, of course magtatanong yan, ano yung negosyo mo? Tama? Kung wala kang knowledge, ano mangyayari? Hindi mo masasagot, tama? Paano sasali yung tao kung ikaw mismo hindi mo alam yung negosyo? Tama ba? Yun yung ano kumbaga, you need to have that learning attitude. How can you convince other if mismo sarili mo, hindi mo nako-convince? How can you invite others if hindi mo ma-invite yung sarili mo dito sa opisina natin? Tama ba? Yun yung dapat How can you teach others if you cannot teach yourself? Diba? So dapat you always have that learning attitude. Kumbaga, huwag maging acne. Kumbaga, kailangan natin pag-aralan lahat ng bagay. Alam mo ba, dito sa Planet Mobile, kapag member na kayo dito, makinig kayo sa mga uplines ninyo. Makinig kayo, kung may nagsasalita dyan, makinig kayo. Everyday may kita point na may natutunan ka dito sa negosyo natin. Tama ba? Kasi kahit ngayon, hindi talaga namin sinasabi na acne kami or alam na namin lahat. Diba? Kasi oras na may magsasabi dito na alam ko na yan. Diba? Meaning, milyonaryo ka na. Kasi alam mo na lahat, diba? Alam mo, meron talaga, may one time talaga na may lumapit sa akin, sinabi niya, Gerald, ano ba yung sabi ko? Ito yun. Nag-present ako, sabi niya, networking, alam ko na yan. Sabi ko, ganun ba? Paki-present nga ang negosyo namin. Sabi niya, of course, hindi ko alam negosyo. Kala ko alam mo na lahat. Diba? Sige, ganito. Gusto mo, alam mo na lahat. Ilan na sasakyan mo? Kumita ka na ng milyon? Hindi siya naka Kasi kahit nga yung owner natin dito, si Sir Noel Velasquez, hindi nga niya sinabi na alam na niya lahat. Tama ba? Sila pa kaya? Kahana, no? Di ba? No, Bisaya na. Okay lang ba? Tingnan nyo, kung nagtatagalog ako, hindi kayo tumatawa. Pero nung nagkamali ako ng Bisaya po ako, hindi po ako Tagalog, ha? Di ba? So, of course, kailangan, huwag nyo talagang tagalin yan. Importante ang good listening and learning attitude, di ba? Kailangan yan. And of course, second is we have, dito na lang. Importante ba commitment? Yes! Of course, sa commitment po, kailangan talaga ng effort and time para gawin niyo po ang negosyo na to. Diba? Kailangan po ang commitment kasi kung yung commitment niyo po, kung hindi po malalim, yung tinatawag natin na commitment is, for example, kahit na gaano kalakas yung ulan dito sa or kahit na gaano kainit, pupunta pa rin kayo dito sa Planet Mobile. Yun yung tinatawag natin na commitment. Kahit na
sinasabi mo sa sarili mo na yung katawan mo, like pagod ka na, pero pupunta ka pa rin dito sa Pride Mobile, yun yung tinatawag na commitment. Diba? Yung pag sinabihan ka ng upline mo, mag-meeting tayo at pupunta ka, whatever it takes, yun yung tinatawag na commitment. Yes. Kasi yung mga downlines natin, kung hindi ka nakikinig, yun pa lang, makikita ko, you're not committed in this business. Tama ba? At least, alam ko, makikita, alam mo, dali kong malalaman kung yung tao na yun, or yung downline ko, is ano talaga, madali, or, alam ko kung mga downlines ko na magiging successful talaga tong taong to, based on the commitment na binibigay niya. Tama ba? Kasi kung yun pa lang, yung isang bagay pa lang pinapagawa mo, tapos hindi niya ginawa, yun pa lang, wala na. Diba? Pero of course, alam ko, kumbaga, mahirap umangat yun. Diba? Pero kung isang tao, meron talagang GLA, kumbaga, learning attitude, sabayan mo pa ng commitment, yun, mabilis ang pag-angat yun. Diba? Madali ka magiging successful kung ganun yung attitude mo. Diba? Tapos grabe pa yung commitment na binigay mo. Tapos dito din sa negosyo natin, of course, it's a two-way commitment Diba? Two-way commitment to. Wala pong, kumbaga, kung yung activities na binibigay nyo, it's based on, kumbaga, your success in this business is based on your activities. And your activities is based on your commitment na binibigay. Diba? Kumbaga, committed ako na tumulong sa inyo. Bibigyan ko kayo ng oras, gawin yung negosyo. Same thing with your upline, yung ginagawa nila, diba? Pero of course, kung committed sila ibigay yung oras nila sa iyo, dapat din may commitment ka rin na ibibigay sa kanila. Ano ba yun? You provide people. Tama ba? Yung upline bahala sa explanation mo. Ang i-provide mo lang is tao. Tama? Kasi yun pa lang, sinasabihin ka, ito, gawin mo to, mag-invite ka ng mga tao. Yun pa lang. Di ba? Matitest mo talaga kung committed ba talaga sa negosyo. Di ba lahat tayo, may mga goals tayo, may dreams tayo, tama? Paano mo makukuha yun kung wala kang commitment? Tama? Kasi mahirap gawin, alam mo, willing kaming tumulong sa inyo, pero kailangan din gawin nyo rin yung part ninyo. Diba? Kasi mahirap tulungan yung isang tao na siya mismo ay hindi niya kayang tulungan yung sarili niya. Diba? So yun dapat dito sa negosyo natin. And of course, next is, you need to believe. Believe mo. Dapat meron kang belief system sa company. Diba? Ano yung company natin? Planet Mobile. Dapat alam mo, dapat 100%, diba? Belief system mo sa company, nayayaman ka dito sa Planet Mobile Business Club. Diba? Dapat yun talaga yung nasa isip nyo. Wala ka duda-duda, walang katakot-takot na dito sa Planet Mobile, yayaman kayong lahat dito. Diba? So, yun yung dapat yung dapat may belief system kayo sa company. Kasi nung una pa lang, when we started, kung wala kaming belief system sa company, hindi kami maabot sa posisyon namin ngayon. Tama ba? Kasi when we started, maraming tao, di ba? Yung tinitignan talaga nila, to see is to believe. Tama ba? Di ba? Sa amin kasi, hindi. Believe first, and you shall see. Kasi when we started this business, wala pong nauna sa amin. Di ba? Meaning, wala pang nagka-resulta, wala pang nagkaroon ng sasakyan, wala pang kumikita ng ganito kalaki. Diba? Kumbaga yung ginawa namin is, we believe in the system, we believe in the company, we trust in the process, and at the same time, we believe in ourselves. Kaya kami umabot dito. Tama ba? Kasi yung company natin, of course, yung ginawa ang company ito para tulungan yung mga tao. Kasi si Sir Noel, to be honest lang, yung vision talaga ni Sir Noel is gusto niya tulungan yung mga tao. Hindi siya kagaya ng ibang networking company. Alam mo, maliit yung kinikita ni Sir Noel, pero yung goal niya talaga is, alam mo, pwede naman increasean yung investment natin. Kahit na, ito lang kasi yung networking company na maliit yung kapital, pero malaki yung mababalik sa inyo. Tama ba? Kasi yung ibang networking company, tingnan mo, ang mga investment ang mamahal, tama? Pwede naman gawin ni Sir Noel yun kasi alam mo, yung mga products natin, very well known, tama ba? Pero bakit niya ginawang maliit yun? Bakit dapat affordable? So that lahat ng tao, madaling hanapan ng paraan. At the same time, mas madali magbago ang buhay niyo. Diba? So yun yung maganda Kumbaga, the company mismo, the company is a pro distributor. Kumbaga, the good thing is kahit na owner sila, you can approach them easily.
Diba? If ever you have questions, clarifications, pwede niyong, kumbaga, pwede niyong kausapin sila agad. Hindi kagaya ng ibang presidente, hindi niyo basta-basta nakikita, tama? Actually, siya nga dapat yung magte-training ngayon eh. Kaso nasa Manila si Sir Noel. So, by Sunday pa ata uwi Sir Noel. So, by next week, siya na naman yung magte-training. Ako yung nag-train last week. Tapos, last week si Sir Noel. Tapos ako naman ngayon. Diba? So, okay lang ba? Marami ba kayo natutunan? Yes! Yes, diba? And second naman is you need to believe with the product. Kailangan ba magtiwala sa product? Yes, of course, kailangan alam nyo. Nakatikim na ba kayo ng lahat ng product natin? Yes! Hindi lahat, no? Kasi kung breeze yung pag-usapan natin, sir, natikman nyo na ba yan? Diba? So, ano ba yung mga products natin? We have Globe, we have Pepsi, we have Copico, we have Unilever products, we have rice, and also we have itlog. Diba? Meron din tayong lighter. So kung hindi sasali yung prospect nyo, pwede nyong sindihan. Diba? Joke lang. Diba? So of course, alam nyo ba yung kung product yung pag-usapan natin, pinaka-best example talaga na naniniwala talaga sa so kung product pag-usapan natin, yung mga DVD, yung nabibenta ng DVDs. Diba nakikita nyo yun? Yun yung pinaka-good example. Kasi oras na bibili ka ng DVD, pag sinabi mo, maganda ba to? Di ba sinasabi agad ng nagbebenta? Oo, maganda yan. Ganito yung, ganito, di ba? Eto, maganda ba to? Oo, maganda yan. Napanood ko yan, di ba? Yun yung maganda. Dapat ganun ka. Ganun ka din. Kasi kung may magtatanong sa product mo, hindi mo alam, mahirap yun. Tama? Sinasabi mo, maganda yung product natin, Pepsi, pero yung iniinom mo, bad words, yung Coke, di ba? Yung kompetensya, ayaw kong sabihin yung pangalan, no? Di ba? Dapat talaga yung products mo. Di ba? Yung for example, may DVD, yung may-ani ng DVD, or nabibenta ng DVD, tapos sabihin mo, maganda ba to? Tapos sabihin, ay hindi ko napanood yan. Ito, maganda? Ay hindi ko rin napanood yan. Masarap sabihin, magsara ka na lang, hindi mo pala alam yung mga binibenta mo. Tama? Same thing din dito, dapat alam mo, gumagamit ka rin ng products natin. Di ba? Kasi mahirap na, lalo na kayo, yung mga products kasi natin is basic needs ng mga tao, tama? Dapat kung ano yung product natin, yun din yung nasa bahay ninyo. Paano pag nandito lang? Eh paano pag may bisita ka? Diba? May bisita ka, in-invite mo sa negosyo, pagtingin niya, copy ko yung products natin, pero yung nandun, letter N. Diba? Dapat iba. Paano to Pepsi product natin? Paglagay doon, letter C ang nandun. Diba? So dapat products talaga. Kumbaga, you need to believe in our product at the same time, use our products, di ba? Importante yun. Importante sa negosyo natin yun. Na alam natin kung ano yung products natin. And next is you need to believe in your uplines. So, bakit kailangan nyo? Of course, yung uplines yun, para kasi sila yung mga, sila yung papa ninyo. Sila yung father nyo. Tama ba? Kumbaga, your uplines is your road to success. Kumbaga, just follow your outline at the same time. Wala namang, kahit na kami mga uplines, wala po kaming ibang iniisip, kundi yung nakumita kayo, gumanda ang buhay ninyo. Tama ba? Kaya lahat na, of course, you don't need to experience our failures, di ba? For you to achieve what yung na-achieve namin ngayon. You just need to learn from our mistakes, from our experience. Because learning from your mistakes means you're good. Magaling ka. Pero learning from others' mistakes or experience means you're wise. Tama? So yun yung dapat gawin nyo. Kumbaga, sumunod lang kayo sa upline nyo kasi yung uplines nyo, kumbaga, sila yung tatay nyo eh. Sila yung gumagabay sa inyo. Kumbaga, nandito lang kami lagi para i-guide kayo sa negosyo. Diba? Masarap yung gano'n na makatulong ka. Diba? Para at least, once na kayo naman magkaroon ng grupo, kayo naman dapat tulungan nyo. It's your responsibility na tulungan yung downlines ninyo. Tama ba? Hindi lang yung naka-receive ka na ng 500, tapos na ang unboxing. Diba? In-invite to. Diba alam mo ba yun? Yung mga na-experience nyo, grabe ng mga mag-invite, no? Nung, for example, ito, grabe mag-follow up. Diba? Invite kita sa ganito. Diba? Tapos, yun na. Okay, sasali ako niyan. Oras na sumali niya, hindi na nagre-reply. Yung downline na sumali, yun na magpa-follow up. Upline, coffee tayo. Ano ba the text ng upline? Who you? Diba? Hindi na kilala kasi na-receive na yung 500. No, the moment na iinbitan mo yung tao na yun, actually guys, it's your responsibility na tulungan sila.
Tama ba? Kasi ginulo mo na ang buhay nila, pagpatuloy mo, tulungan mo talaga yan. Diba? Oras na nakareceive ka ng 500, hindi yun. The moment they join the business, that's the moment yun magsa-start ang responsibilidad mo as an upline. Diba? So yun yung gawin nyo. Kailangan talaga. And of course, uplines, kumbaga, kailangan nyo din magtiwala sa downlines nyo. Diba? And of course, downlines. The moment na magsimula kayo dito sa negosyo, you do not filter your prospects. Kumbaga, wag bigyan yung pagkakataon yung ibang tao na malaman yung negosyo. Tama ba? Kasi kung gagawin nyo, ayaw ko, ganito lang yung mga i-imbitahin ko sa negosyo. Actually guys, maraming ganyan. Kaya wag nyong tignan kung ano yung itsura ng prospect ninyo. Huwag nyo tignan panamit ng prospect ninyo. Kasi meron dito, may nakikita ako. Uy, nakachinelas lang, hindi sasali yan. Punit-punit pa yung t-shirt, hindi sasali yan. Alam mo, nakikita nyo lang yung nasa labas, pero hindi nyo alam kung ano yung laman ng bulsa ng tao na yan. Tama ba? Kaya, bigyan nyo sila ng chance. Kasi kung pipiliin nyo lang yung mga may pera, hindi mo nyo binigyan ng chance sa ibang tao, wala na sana nag-i-invite na. Alam mo, maraming nagbago ang buhay dito. Gagaya ng isa sa mga example ko si Roberto. Diba? Si Roberto Patalingog. Isang mambabalot yan. Pero tingnan mo, kumita na dito sa negosyo. Kaya palapakan natin si Roberto. Diba? Marami na nagbago na buhay dito. Diba? Saan ba si Roberto? Nandyan ba? Wala. Nandun sa labas. Diba? So, yun pa lang dapat. Do not filter your prospects. Kumbaga, treat everybody equally. Diba? So, they deserve a chance na malaman nila kung ano yung negosyo. Kasi alam mo, kahit na mayaman, pwede dito sa negosyo natin. Diba? Kasi, alam mo, yung negosyo po natin is pangmasa. Para sa lahat. Tama? Kasi lahat naman tayo, gusto natin magbago ang buhay natin. Tama? We have a dream. Gusto natin makuha yung mga dream car natin. So, same thing din sila. Diba? Of course, kahit na mayaman sila, kailangan din nila yung kasi meron kasi ibang tao na mayaman lang. It's because yung iba nanalo ng loto, yung mga ganun, diba? So, of course, kailangan din natin. Yung sabi ko nga kanina, dapat talagaan nyo rin yung mga inimbitan nyo. Kasi yung inimbitan nyo, hindi nyo alam kung saan kinuha nila yung pera nila. Tama ba? Hindi natin alam, of course, nag-loan pa yun para lang magbago buhay nila. Hindi natin alam, umutang pa yun para lang magbago buhay nila. Hindi natin alam, pumatay pa yun para lang makasali yung Planet Mobile. Diba? Pero iiwan mo lang. Iwag mo iiwan talaga. Dapat alagaan mo yung mga ano mo, yung mga downlines. And of course, last part is, you need to believe in your kailangan, meron ka talagang system sa sarili mo. Kumbaga, tanggalin mo ang doubts and fears mo. Kumbaga, dapat 100% din na wala kang pagdududa sa sarili mo. Tama ba? Kasi paano mo makukonvince yung tao kung ikaw mismo nagdududa ka sa sarili mo? Tama ba? Sinasabi mo, di ko ata kaya to. Huwag kang magdalawang isip kasi yung dalawang isip, yung sa kabilang, yung sinasabi dito is, kaya mo yan. Yung dito sa kabila, hindi mo kaya yan. Dapat tanggalin mo. Kasi kahit na ano yung gawin mo, alam mo, at the end of the day, ikaw talaga, decision mo yan, tama? Ikaw yung may control sa sarili mo. At same time, kahit na yung buong mundo mag-negative sa'yo, pero ikaw mismo, hindi ka nagpapadala, walang magagawa sila. Wala silang magagawa, tama ba? So kahit na sila din lahat, yung buong mundo, pinupush ka na maging ganito ka, pero ayaw mo na talaga, wala rin sila magagawa niyan. Tama? At the end of the day, ikaw talaga, sarili mo, at same time, ikaw yung decision. Tama ba? So same thing din dito. Your success, hindi po nagdedepende sa ibang tao, nagdedepende po sa sarili mo. Diba? Dapat ready ka. You need to accept the fact na magiging successful ako. By the time na uwi ka ngayon sa bahay, dapat pumunta ka dun sa, kumbaga, if ever pag-uwi mo, evaluate yourself. Pumasok ka sa CR or saan ba may salamin at sabihin mo sa sarili mo. But of course, hintayin nyo muna matulog na yung mga tao sa bahay nyo. Diba? Of course, kasi baka sabihin mo, pag narinig ka, nagsasalita ka, sabihin ng mama mo, pambihira na to si Planet Mobile, nabubuwang na anak ko. Diba? So of course, kailangan magsalita ka sa sarili mo, sabihin mo, magiging successful ka. Diba? Practice nga, magiging successful ka. Diba? Ako, diba? Ako. So magiging successful ka, yun yung sasabihin mo sa salamin. Tama ba? Pero kung iba yung makikita mo sa salamin,
tumakbo ka na. Diba? Iba yun, diba? Kumbaga dapat ikaw yung nakikita mo, ikaw yung sarili mo yung nakikita mo, diba? So sabihin mo tayo, magiging successful ka. Diba? Huwag kang magduda. Diba? Kumbaga gawin lang natin ang negosyo. Alam mo ba, gawin nyo lang yung negosyo to with hard work, determination, kasi may sistema na, kayo na lang ang kulang. Diba? Kumbaga nakalatag na lahat. Kumbaga, kung may pagkain, kung may handaan dito, hindi pa, for example, pagkainan na, hindi pa lulutuin yung bigas. Yung sa dito, pagsalin nyo, nakalatag na lahat, yung gagawin mo lang is pagkain na lang. Tama ba? So yung, alam mo, dapat i-claim nyo rin na successful ka na, tatrabahuin mo lang. Tama ba? Kasi same thing din sa amin dito. Alam mo, swerte kayo, nakakita kayo kay Planet Mobile. Pero yung swerte, kailangan din pagtrabahuin. Tama? So yun yung dapat natin gawin. And of course, teka lang, saan ba yun? Okay, diba? So, same thing then, of course, in this kind of business, you need to, kumbaga, dapat gamitin mo kung ano yung, kumbaga, let's talk about the law of use. Kailangan nyo gamitin yung isang bagay na binigay sa'yo, or else, mawawala yun sa'yo. Tama ba? Dapat kasi, binigyan ka ng mind na ganyan, so that mag-isip ka na, i-claim mo na magiging successful ka talaga. Tama? Dapat talaga, yun talaga, kailangan you need to have 100% belief in yourself so that you can convince others and so that others, maano talaga nila. Kasi mahirap, di ba malalaman mo kasi kung yung tao mismo nadududa sa sarili niya. Tama? Kasi dapat you need to be firm in doing this business. Di ba? And, okay na. Next is we have after that is after sa commitment sa attitude. Ang next part naman na i-share ko sa inyo, actually mostly kasi sa ibang tao may story din pala ako yung pulga story, no. Yung ito, merong parang di ba grapon. Tapos may nilagay na yung mga pulgas. Yung pulgas, ano mga pulgas sa si Ero, ma'am? Pulgas, di ba? Yung kuto, no? Kuto na? Si Kitong. Isda na. Di ba? Kuto, di ba? So, of course, kumbaga, may, kuto sa Ero, di ba? So, of course, na may pulgas, di ba? Kung ang pulgas, sige siya o layat-layat, di ba? So, sige niya layat-layat, malapas siya dire. Diba? And then ang next step, after 1 week, ginawa ko, tinakpan ko ang rapon. Now, oras na ano bang Tagalog sa ano? Nag-jump. Oras na tumalon yung pulgas, ano mangyayari? Maano yung ulo niya, tama? Now, kapag tatalon siya, yung mangyayari, matamaan dito. Now, after a few weeks na naman, tinanggal ko yung tabon. yung tabon na. Alam mo ba, nagutin dito, pag tumatalon na yung mga pulgas, hindi na sila maano dito. Bakit? Kasi yung iniisip nila, meron pa rin takip. Tama ba? Kasi 1 week yun, di ba? Feel nila, kasi nauuntog sila, di ba? For the past few weeks. Now, nung tinanggal ko na, yung ginawa nila, para hindi sumauntog, natansya na nila, na hindi sila tatama doon. Tama? Yun yung tinatawag din. Meron ding ibang tao dito na hindi talaga magiging successful. Bakit? Utak pulgas. Doon lang yung may kaya. Sinasabi kasi natin, dito lang ako, hindi na ako, tama ba? Di ba may mga tao ganyan? Parang hindi talaga ako magiging successful. Dito lang talaga yata ako. Di ba? So dapat tanggalin natin yun. Di ba? Kasi ikaw yung may control sa sarili mo. Di ba? At alam mo yung limitation mo. Huwag mong barahin na dito ka lang, di ba? Dapat you need to push more para mas makuha mo talaga yung magiging successful ka. And the last, next part din is we have, ano ba yun? Commitment. Teka lang. Dito. Be positive. Di ba? Importante ba maging positive? Yes! Kumbaga, successful people always think positive. Kumbaga, kung sino yung mga kasama ng mga, di ba kung yung mga successful people, positive lagi yun? Kung meron mong negative na papasok sa, you brush it off, tanggalin mo. Di ba? Kasi yung mga, alam, hindi ka magtatanggal, yung mga successful people, they want to
kumbaga gusto nila makahalubilo yung mga successful people din, tama ba? Kasi oras na ano sila sa mga negative, ayaw nila eh. Di ba? Para ma-OOP sila kung nandun sila sa negative. Di ba? Kung sino yung mga, kung ano ka, yun din yung mga kasama mo. Tama? Di ba? Sa klase, di ba may mga ganun before? Yung may mga grupo-grupo. Kung sino dito lang ako magkasama. Kung sino yung mga bright, dun ka din mga. Kung sino yung matatalino, dun ka din. Kawarkada mo matalino. Kung gusto mo yung mga mayayaman din, nagsama-sama. Tama ba? So yun dapat, you need to think positive. Kumbaga, in this kind of business, kung bibigyan ka ng boto, hindi dapat yung nagbigay ng boto sa'yo, hindi dapat sila yung magtatanim, kundi ikaw. Tama ba? Bibigyan ka ng opportunity, dapat ikaw yung gawin mo din yung part mo. Diba? So that you will become successful. Kumbaga, you need to think positive all the time. Kumbaga, may share din ako sa inyo na story. Yung, kumbaga, may kukun. Diba? Alam niyo yung kukun? Yung, hindi kukuha? Kukun. Diba? For example, kukun. Diba? Makikita niyo yung kukun sa, ano ba yan? Kukun yan. Diba? Hindi yan ano. Yan. Lagay natin ganyan. Diba? So, of course, yung kukun, diba? Yung kukun, di ba? For example, ano ba yung laman ng kukun? Di ba yung, ano ba yun? Di ba? Yung mag-turn into butterfly. Now, of course, nature, Ano? Ewan ko sa inyo, di ba? For example, of course, alam mo ba, after 2 weeks, wala pong, yung kukun po, yung nasa loob niyan, madilim po, di ba? Walang pagkain. Tama ba? Now, after 2 weeks po, mabubutas to. Diba? Yung mangyayari is of course, lalabas yung ulo. Diba? Lalabas yung ano. At the same time, madidevelop na yung pakpak nila, tama? So of course, bakit maliit yung butas dito? Kailangan nilang mahirapan. Kasi, oras na mapiga yung katawan nila, may mapuproduce doon na likido. Yung likido na yun yung makapagpatibay ng pakpak nila. Tama ba? Kaya, kailangan nilang mahirapan para sa magandang ano din. Kumbaga, para din sa mabuting, kumbaga, may mabuting mangyayari din sa kanya. Tama ba? Kasi kung lahat ng bagay, same thing din dito eh. Kaya kayo nahihirapan. Mahirap ba yung negosyo natin? Minsan kasi yung ibang tao, pagsali nila dito sa Pet Mobile, alam mo, uy, ang ganda ng negosyo. Pero yung ginawa na ni Ulintik, ang hirap pala. Diba? Yung mga maganon nga, no? Same thing din dito. Alam mo, pinapahirapan ka. Bakit? So that meron din para minumold namin or pinapatibay namin yung pakpak natin ninyo so that mas malayo pa ang mararating ninyo dahil dito kay Planet Mobile. Diba? So yun yung nangyayari. You need to transform. At the same time, kumbaga nature has its way. Kumbaga just like ano, meron bang ano, kumbaga positive, diba? Kasi meron din ganito, yung kukun. Of course, kasi may bata. Lagyan natin, may bata, naawa. Yung naawang bata, ginunting. Diba? Pag gunting ng bata, lumabas yung ano, diba? Tanong, nahirapan ba siya? Hindi. Pero lumabas siya. Nung pag ano niya dito, nung natagak, diba? Yung pagtagak niya dito. Yung pagbagsak pala, diba? Yung pagbagsak niya sa lupa, linanggam, diba? Kinain ng ano. So, sometimes, kailangan mong mahirapan para sa magandang kinabukasan mo. Tama ba? So, hindi lahat ng bagay. Dapat kumbaga, magtaka ka, bakit ang dali? May nakita na ba kayo umakyat ng bundok? Madali? Kumbaga, madali ba pag-akyat ng bundok? Hindi, di ba? Kasi kung madali yun, meaning bumagsak ka na. Di ba? Kasi madali lang pagbagsak, di ba? So, of course, mahirap ang pag-akyat ng isang bundok. Kaya, same thing din dito. Bakit? Kasi yung inaakyat nyo dito is bundok ng mga pangarap ninyo. Di ba? Ganyan dito sa Planet Mobile. So of course, second naman is, kumbaga, you need to have, erase ko na to, okay na ba to? Skills. Now, importante ba skills? Kailangan talaga natin may skills tayo. Pero of course, lahat, itong skills, matuturo kasi ito eh. Diba? First skill na kailangan nyo malaman is you need to have
prospect list. Kailangan nyo, meron ba kayong prospect list? Sino ba dito yung mga ano? May prospect list kayo? Wala? Meron daw, di ba? Meron, may nagsasabi din, meron. Pero kung titignan ko ngayon, nasa bahay, di ba? So of course, may mga ganun talaga. No? Kailangan nyo, first step talaga gawin nyo dito sa negosyo, you need to have the skills. And yung skills na yun, isa to, yung prospect list. Kailangan nyo pag-aralan yan. Kasi, hindi naman yung mind natin, kagaya ng isang computer. Tama ba? Na lahat ng nilista mo doon, na memorize mo. Tama? So kailangan mo yun, yung prospect list mo, so that you will be updated kung sino-sino yung mga tao na kailangan mo i-follow up. Tama ba? So importante yung prospect list. And of course, second skills na kailangan mo is you need to, dapat marunong ka mag-invite. Diba? Alam mo, it all boils down, if you want to be successful, kailangan ka talagang mag-invite. Tama ba? Madami nagsasabi, if you want to buy your dream car, ano ba solusyon nun? Recruit. Gusto mo makuha dream mo? Recruit. Diba? Apply yung ganito kaya, recruit. Diba? Apply blah blah blah, recruit na naman. Diba? Recruit lang sasabihin. Diba? Bakit? Kapag may na-invite ka or may na-recruit ka sa negosyo, anong mangyayari? Kung may ma-recruit ka, may presentation, wala? Meron. Diba? Of course, given yan. Kung bago ka pa lang sa negosyo, of course, given yan. Hindi ka pa talaga marunong mag-explain. Tama ba? So, of course, kaya nandun yung mga applies mo para turuan ka. Or sila yung i-explain, yung gagawin mo lang is mag-i-invite ka. Tama ba? So, of course, pero few months siguro, kumbaga, yung gagawin natin is, I do, you watch. I do, you watch. I do, you watch. Tama ba? And at the same time, along the way, sa lagi mong pakikinig sa negosyo, alam mo, oras na mag-invite ka pala, dapat nandun ka rin. Diba? Dapat hindi nyo iniiwan yung prospect nyo. Kung na-invite ka, dapat tabihan nyo. Diba? Samahan nyo. Mag-aral kayong dalawa para at least mas madali mo matutunan yung negosyo. Kasi hindi naman always nandun yung apply mo. Tama ba? Kasi negosyo natin to eh. Diba? Hindi ito negosyo ng apply mo. Negosyo nyo to. Tama? Hindi all the time nandyan yung apply nyo. What if may travel yung apply nyo? Eh sino makaka-assist? Tama? So kailangan pag-aralan nyo talaga yung negosyong ito kung paano mag-present din para if ever wala yung apply nyo, at least marunong ka. Tama ba? Kasi oras na lumaki yung grupo mo, kailangan mo talagang matuto. Kasi yung mga downlines mo, sino ba asahan? Ikaw na naman, di ba? So ikaw na naman yung magpe-present sa negosyo. At kapag may presentation ka, meron kang pay-in. Meaning, may nagpapamember sa'yo. Tama ba? Kung may magpamember sa'yo, meron ka kita. Diba? See? Ano yung solusyon talaga dito sa negosyo natin? Inviting. Diba? Diba? Kung mag-invite ka, may presentation mangyayari. Kung may presentation, meron kang pay-in. Kung meron kang pay-in, meron kang kita. Tama ba? The more people na i-invite mo dito sa negosyo, the more chances na may magpapamember sa'yo. Tama ba? Because this business is a numbers game. Tama? And at the same time, it's a game of speed. Kailangan mong bilisan. Kasi hindi natin alam, ikaw natutulog, yung kapitbahay mo, gising. Ini-invite yung mga ibang kapitbahay mo. Tama ba? Hindi natin alam yung mga ibang relatives mo na na-invite na nila. So, kailangan mo talagang bilisan. So, of course, bakit solusyon ba yung pag-invite? Kung gusto mong malaki ang kikitain mo, ano kailangan? Kailangan mong damihan ang pay-ins mo. Para dumami yung pay-ins mo, kailangan mo makarami na presentation. Para makarami ka presentation, kailangan marami ka na invite. Diba? Tama ba? And of course, may twist yan eh. Kung gusto mo mag-invite, actually normal yan, diba? Sabi ko nga kanina, rejection. Diba? Yung ibang tao naman, ayaw na ma-reject. Simple, kung ayaw nyo ma-reject, okay, mag-invite. Diba? Pero alam nyo yung mangyayari kung hindi kayo mag-invite. Tama ba? So of course, may twist yun eh. Yung rejection actually is an external. External yun. Meron tayong tinatawag, kapag nag-invite ka, may mangyayari talaga. May discouragement. Tama ba? Yung discouragement kasi is yun yung emotional. Kumbaga, kung na-discourage ka ngayon, madadala mo yan sa bahay ninyo. Tama ba? You will get discouraged. Alam mo ba, maraming tao ang tatawa sa inyo.
When I started this business, pinagtawanan ako. Sinabi sa akin na hindi ko kaya. Pero hindi ko discourage yung sarili ko. Sabi ko, hindi ako makikinig. Kung may matatawa sa inyo, alam mo ba, yung nag-invento ng yung telephone. Sino nga ulit yung nag-invento ng telephone? Si Alexander Graham. Diba? The moment na-invento niya yung telepono, alam mo ba, pinagtawanan siya. Yung Wright brothers, yung inimbento yung airplane, before niya, nung naisip niya yun, pinagtawanan siya. So same thing din sa atin dito. Kung pinagtawanan ka, at least alam mo, magiging successful ka. Bakit? Sino ba yung mga taong pinagtatawanan? Sila yung nasa taas. Tama ba? Sila yung nagiging successful. Kaya, pasalamat kayo. Kung pinagtawanan kayo, meaning you're on the right track. Diba? So you will become successful someday. So whenever discouragement, kung may mga discouragement man, simple lang. Don't take it personally. Diba? Sadya talaga na may mga tao magdi-discourage sa atin. Tama ba? Kasi iti-test tayo kung kaya ba natin. Gaya ng just like sa yung kumbaga, in this kind of business kasi, dami talagang discouragement. I'm sure, sino ba dito ang hindi nakatry ma-discourage? Meron ba? Lahat kayo na-discourage, tama? So same thing din. Kahit ako, ang daming discouragement na nangyari, pero yung gagawin mo, huwag kang makinig sa mga tao. Huwag kang makinig sa kanila. Kasi oras na makikinig ka sa kanila, that's why sinasabi ko nga, it doesn't mean your parents love you, or yung kahit na husband and wife mo. Diba? Ibig sabihin, tama na sinasabi nila, hindi. Diba? Kasi meron kasi iba yan. For the moment na ma-prove mo sa kanila, kasi sabi ko ng sarili ko, ang daming discouragement. Yung sinabi ng mami ko, ang sasakit na sinabi nila. Diba? Yung mga kaibigan ko, pinagtawanan ako, lasinggero, kapag sasali ako, ang dami na natin lasinggero. Walang negosyo mangyayari. Ganun kasi yung lifestyle ko before. Diba? Pero I pinove ko sa kanila na kahit wala sila sa negosyo ito, kaya ko. Tama ba? At nung nangyari na yun, saan ba pumunta yung mga taong yun? Sumali din sa akin. Diba? So same thing din sa inyo. Kung may hindi man sasali sa inyo, kumbaga, some will join. Gawin niyo yung kumbaga, gamitin mo to ang formula na SW. Some will join, some won't, so what? Next. Diba? Yun lang dapat. Kumbaga, kung may hindi sasali, next. Pero pag may in-invite ka, tapos sabihin niya, ayaw ko sumali, huwag mo naman sabihin, so what next? Diba? Dapat nasa isip nyo lang yun, diba? So what next? Diba? Sabihin, pag sinabi na, ay hindi mo na ako magpa-member, so what next? Diba? So of course, kailangan gawin mo. Some will join, some won't, so what next? Diba? Kagaya ng mga doktor, if ever na may like, dun sa hospital, diba? May namatay. Kung may pasyente na dinala doon at namatay, maghihinto ba yung doktor? Of course, next. Tama? Same thing din sa negosyo natin. Kumbaga may mga taong hindi maniniwala, but trust me, may mga taong maniniwala. Kaya think positive always, di ba? Be positive. So the moment na gawin nyo lang yan, pagpatuloy nyo lang, wala kayong ibang mapupuntahan, magiging successful kayo dito sa Planet Mobile Business Club. Kaya palakpakan natin sa Planet Mobile. Baga, meron din akong story regarding with discouragement. Yung ano ba yung tawag ng Tagalog ng yung baril. Well, di ba? Ano ba yung well? Balon? Balon, di ba? So, balon, di ba? Balon, balon, di ba? Tabay, term, tabay. Now, because nasa tabay, may mga pulgas, palaka na naman, di ba? Tapos na yung pulgas, palaka na naman, di ba? Yung palaka, of course, tabay ito, di ba? Dito sa loob ng tabay, ang dilim, di ba? Konti lang yung pagkain, tapos ang init pa, di ba? Parang nagsisiksikan sila, tama ba? Tapos pagtingin ng isang palaka dito, parang maliwanag ba, di ba? Sabi niya kung makakalabas ako dito sa balon, di ba? Balon na lang. Kung makalabas ako dito, siguro madaming pagkain doon, di ba? Siguro may fresh air doon, di ba? So yung nangyari, nangarap yung palaka na makalabas dito, di ba? So anong ginawa niya? Tumatalon yung palaka. Sinasabi ng mga kabarkada niya, hoy, huwag kang mangarap, hindi ka makakaalis dito.
Di ba? Kung nangyari, di ba? Kagaya din sa atin, madaming bumabato sa'yo, madaming nagdi-discourage sa'yo, tama ba? Same thing din sa kanila, dinidiscourage nila yung isang palaka na makalabas. Pero yung ginagawa ng palaka, talon lang siya ng talon. Habang tumatalon siya, di ba nade-develop yung muscles natin? Habang nade-develop yung muscles niya, tumataas yung talon niya. Di ba? Therefore sabi niya, huwag ka na tumalon, huwag ka na mangarap lumabas, dito na lang tayo, magtagay na tayo, di ba? Yung iba pang mga grabe na yung mga discouragement. Na yung palaka talaga, hindi talaga nakinig sa kanila. Until such time, nakalabas yung palaka. Nung lumabas yung palaka, sabi niya, wow, ang ganda pala dito. Di ba? Ang daming pagkain, kumbaga, fresh air, di ba? Sabi ng iba dito, paano niya nagawa yun? Uy, palaka, balik ka dito, turuan mo kami. Yung ginawa ng palaka, and live happily ever after. Diba? Kumbaga, ano yung story? Kumbaga, bakit? Yung moral story, kumbaga, nangarap siya, tama ba? Same thing din sa atin. Madaming nagdi-discourage sa atin. If ever may mga nagdi-discourage sa inyo, simple lang, magbingi-bingihan muna kayo. Tama ba? Huwag kayong makinig sa mga discouragement. Because one day, oras na gagawin ninyo yan, you will also live happily ever after. Tama ba? In doing the business. So same thing din. Saka ang second lesson, bakit yung palaka talaga hindi siya nakinig? Kasi bingi yung palaka. Kaya hindi niya narinig kung ano yung mga discouragement ng mga tao kasi bingi siya. Di ba? So, kumbaga, something twist lang ng yung story. And of course, ganito rin yun. May story din ako sa isang kalabaw. Yung kalabaw, yung nahulog sila sa parang sinkhole, yung ganon, yung sinkhole, so nahulog. So of course, yung may-ari ng hindi niya kayang buhatin yung kalabaw. So of course, sabi niya, ang hirap nito, hindi ko kayang buhatin. So ang gagawin ko na lang is ililibing ko na lang. Diba? Kasi matanda na rin to, so no choice na ako. So yung ginawa niya, nagupay siya, tapos habang nilalagyan niya ng lupa, na yung tinatabunan niya sana, yung nakita niya, pagkahulog ng lupa sa dito ng kalabaw, yung ginawa ng kalabaw, shinake niya, tapos ginanyan niya yung paa niya. Tama ba? Yung sabi ng uy, okay na idea yun ah. So yung ginawa niya, tinatabunan niya, tapos isi-shake lang ng kalabaw. Tapos isa-stamp niya yung feet niya. Habang ginagawa niya yun, tumataas. Tama ba? Habang tumataas, ginawa niya, tinatabunan niya. Now, until such time, nakalabas yung kalabaw. Ano ba yung moral story? Same thing din sa inyo. If ever may mga discouragement sa'yo, you just shake it off and just stamp your feet. Tama ba? If ever may mga Indian sa iyo, hindi susulpot yung prospect ninyo, shake it off, stamp your feet. Diba? At least alam ko na, pag meron ako nakikita dito sa office, may gumagano na, tapos ganyan, alam ko na Indian ka na. Diba? So yun din gagawin ninyo. Tama ba? Huwag niyong ibahin yung mga discouragement. Just shake it off. Tama ba? So yung gawin mo, just be positive all the time. Tama? And of course, last part. Ano ba pala? Fourth is success. Ilang letter S is sa success? Tatlo, diba? Yung gagawin mo, for the first letter S, you need to give 80% of your time. Focus more on sponsoring. Tama? Focus more, use sponsor. Maghanap ka ng mga tao. Alam mo ba, nature has its way. Kumbaga, nakita niyo na ba yung langgam? Hindi. Yung lagyan natin, yung isang, di ba, bird? Di ba? Ano ba yung Ibon. May nakita ba kayo ng ibon na ginutom na nasa yung nasa lumilipad lang, tapos yung doon lumilipad na already na pala yung parabol. Sige lang. Now, may ibon na lumilipad, tama? May nakita na ba kayong lumilipad na ibon tapos bumagsak dahil walang pagkain? Wala, di ba? Not unless kung nilagay mo sa cage at hindi mo pinakain, mamamatay yan, tama? Pero yung bird nasa wall, kung mga ibon na nasa labas, hindi mamamatay yun. Bakit? Before ginawa yung ibon, ginawa na yung pagkain niya. Tama?
It's for the bird to look for it. Tama? Siya na yung maghahanap. Kumbaga, same thing, kumbaga nature has its way, same thing din sa atin dito. Alam nyo ba, before kayo sumali dito sa Planet Mobile, may nakalaan na ng mga downlines nyo. Diba? Ginawa na yung mga downlines nyo. Before pa kayo sumali dito, yung goal nyo lang is hanapin yung mga tao yun. Tama? Kumbaga, hanapin nyo lang yung mga tao. Hindi naman siguro, of course, lagay natin kung yung bird, yung pagkain ba lalapit sa bird? Hindi, di ba? Sitting din dito. Hindi yung mga taong sasali sa iyo. Alam nga naman, nasa bahay ka, may kakatok. Ako ang sugo. Ako ang makapagbibigay-milyonaryo sa iyo. Wala namang ganun, di ba? Kailangan hanapin mo yun. Tama? Same thing sa negosyo. Kaya yung dapat mo. Kaya, you need to focus more on sponsoring. Diba? 80% of your time. And then sa next S naman is of course, sell 20%. Sponsor 80% of your time, and then 20% more you sell the products. And at the same time, the last S stands for service to your people. Diba? Kasi kung wala ka, kahit na may isa lang kulang dito, mahihirapan ka maging successful. Tama ba? Kasi ito yung isa sa mga formula for you to become successful. Diba? So, you need to sponsor. Of course, kailangan yan. Tama ba? Yung invite. At the same time, sell products. Kasi yun ang kagandahan dito. If you sell products, kasi what if lahat ng tao na invite mo na dito sa Planet Mobile, tanong, kikita ka pa ba? Kikita ka pa? Bakit? Magsastop bang gagamit ng product yung mga tao? Hihinto ba sa pagligo yung mga tao? Hindi. Magpapatuloy. So, meaning, kikita ka. Yung tinatawag natin na uni-level income. Diba? So kahit na naubos mo na lahat ng tao invite sa Planet Mobile, hindi pa rin magsastop yung income kasi gumagamit ng product yung mga tao. Tama? So yun yung mga nakagandahan sa negosyo natin. And of course, let's go to the last part. Last na to. Ito malala, I'm sure excited na yung iba sa paraffle, di ba? Sino ba nakabili ng ticket ng anniversary dito? Taas yung kamay. Yung iba, hindi nila alam. Ano ba yung ticket? Di ba? Ay, yung ticket dito, ipaparaffle, mananalo na, may chance na manalo ng gadget. Ano ba yung gadget ng Tab 4? Galaxy Tab 4, di ba? So, later on, malalaman nyo after may training. So, last part na lang, para at least, bilisan natin. Importante ba goal setting? Yes! Dapat, importante talaga yung goal setting. Bakit? Mahirap gawin yung isang bagay, tapos wala kang goal. I-invite ka, bakit ka nagre-recruit? Wala lang. Wala namang ganun, di ba? Kailangan mag-goal setting ka. Kung gusto mo makabili ng sasakyan, bigyan mo ng time, bigyan mo ng date. Kung kailan, kasi kung sasabihin mo, gusto ko magkaroon ng sasakyan someday. Alam mo, walang someday sa kalendaryo. Monday to Sunday lang, walang someday. Diba? Kung yung gawin mo, kailangan specific ka. Kailangan before mag-end yung year na to, makabili ako ng sasakyan ko. Tama ba? You need to have a goal setting. Alam niyo ba yung ano? You need to put, of course, the moment na may goal ka, you need to put action. Diba? At the same time, kasi mahirap kung wala kang action. Diba? Just like, diba naka-experience ko kayo gumawa ng thesis? Yung ano? Diba? Yung iba, diba may thesis? Of course, pag binigyan tayo ng thesis, yung oras na prior to that na isa-submit natin, magre-research pa kayo? Same thing din dito. Kung you put action, tama, nag-research kayo. So same thing dito, may goal kayo na magkaroon kayo ng sasakyan. So you need to put action. Ilang tao ba kailangan ko imitahin? Tama? Because the moment na may goal ka, you will have a direction. Diba? And once you have if you have a goal kasi, yung kapag naiisip mo yung goal mo, gusto ko makasasakyan, gusto ko matulungan parents ko, gusto ko makabili ng bahay ko, dream house ko, dapat, you can also use it, yung goal setting mo as your motivation. And once na mamomotivate ka, dapat yung pag biniisip mo yung yung pangarap mo, manggigil ka, di ba? Manggigil ka, kailangan makuha ko talaga to, di ba? At the same time,
target. You need to have a target date. Diba? Kung kailan mo talaga gustong kunin yung, kumbaga, you need to have a goal setting. Diba? Importante ang goal setting so that alam mo yung plan mo, you have an action, at the same time, you will have a direction. Diba? And you can also use it as your motivation. Alam mo ba, kailangan ng goal setting to. Kahit nga baliw, may nag-goal setting eh. Naniwala ba kayo yung mga baliw nag-goal setting? Kasi meron ganito, may dalawang baliw. Story na to. Of course, yung dalawang baliw nag-goal setting. Now, sabi ng director ng mental, sabi niya okay, baliw A, yung isang baliw, in-interview. Nung interview yung baliw, sabi niya, sige, may question ako sa'yo. Dito ko malalaman kung ready ka na or pwede ka nang lumabas. Diba? Of course, sabi ng baliw, okay na, ready na ako. Tinanong siya, ano yung unang gagawin mo paglabas mo dito sa mental? Sabi ng yung baliw, sabi niya, hahanap ako ng babae. Sabi niya, tapos, kumbaga, liligawan ko. O, tapos, papapakasalan ko. Ayun, magaling ka na. Sige, bibigyan na kita ng discharge. Of course, tuwang-tuwa kasi of course, magaling na daw, di ba? Yung pangalawang baliw, in-interview, okay, may question ako sa'yo. Ano yung gagawin mo paglabas mo sa mental? Sabi ng isang baliw, gagawa ko ng tirador. Tapos, titiradorin ko itong mga bintana dito, pinahirapan niyo ako dito sa loob. Sabi ng baliw ka. Hindi ka pwede makalabas, di ba? So, of course, sabi ng isang pangalawang baliw, sabi niya, bakit? Ano ba nangyari? Sinabi ko lang naman yung totoo, di ba? Kasi tinanong siya, kung ano yung plano niya, tama ba? Eh, yun yung goal niya. Tiradorin, tama? So, of course, sabi niya sa first na baliw, bakit, ano ba sinabi mo? Bakit hindi ako pinayagan lumabas? Sabi niya, ano ba sinabi mo? Sabi niya, gagawa ko ng tirador, tapos ititirador ko lahat ng bintana dito. Sabi niya, baliw ka talaga, di ba? Sabi ng isang baliw. Bakit? Ano ba sinabi mo? Sabi niya, maghanap ako ng babae, liligawan ko, at the same time, papakasalan ko. Sabi niya, ganun ba? Sabi niya, ganito na lang para hindi ka mahirapan. After 6 months, tatanungin ka ulit, kopyahin mo na lang yung sinabi ko. Of course, di ba? Walang ibang ginawa yung baliw to kasi gusto niya, sabi niya, sige, practice ko. So, 6 months, araw-araw, nagpa-practice siya. Sabi niya, hanap ako ng babae, liligawan ko, at papakasalan ko. Tama? Papakasalan ko. Now, nung dumating na yung time na yun, sabi ng director, okay, may question ako. Ano yung unang gagawin mo paglabas mo dito? Sabi niya, hahanap ako ng babae. O, tapos, sabi niya, liligawan ko. Tapos, sabi niya, papakasalan ko. Kasi, mataas pa yung time eh. Siya lang yung in-interview eh. So, mataas pa yung time. Mag-uusap pa sila, tama? So, sabi niya, tapos yung mapakasal, sabi niya, alam mo naman, di ba? So, mag-honeymoon kami. Di ba? O, nakalusot, di ba? Sabi niya, tapos, sabay na kami maliligo, di ba? O, di ba? Sabi ng director, tapos, di ba? Alam mo, manyak din tong director na to, di ba? Sabi niya, tapos, alam mo, kung magkasabay kami maliligo, so, tatanggalin ko na yung bra niya, di ba? Tapos, sabi niya, gagawin ko tirador, ititiradorin ko pa rin yung di ba? So, tignan mo, kahit na, yun naman yung lesson doon, di ba? Ano ba yung lesson doon? Yung goal niya kasi, is tiradorin yung mapitana, tama ba? Kahit na anong distraction yun, babalik ka sa goal mo. Same thing din dito sa Flight Mobile. No matter how many distractions yan, or may mga discouragement yan, as long as focus ka lang sa goal mo, mararating mo yan, di ba? You will become successful. Actually guys, I'm done with my training, no? So hope na madami kayo natutunan ngayong araw na to. So thank you for coming, di ba?